Magandang gabi po mga kapatid. Nandito na naman po tayo sa ating 1900 hour prayer call, exhortation at ngayon na po mga kapatid ay aking isi-share sa inyo ang Mark chapter 8 verse 38. Ang sabi po dito sa Mark 8:38, kapag ikinahihiyan ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasala ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Bago tayo magtalakay ay atin munang hilingin ang banal na Espiritu Santo na gabayan po tayo. O Diyos na banal, kami po ay humihingi muli ng patnubay sa inyo at bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng pangunawa para maintindihan namin ang aming mga tatalakayin sa gabing ito. Naway bukas mo po ang aming pong mga kaisipan, ang aming mga diwa at bigyan mo po kami, Panginoon, ng pangunawa sa lahat po ng aming pong pag-aaralan at mapapakinggan sa gabing ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, ang talatang ito sa Mark 8:38 ay talagang napaka straightforward yung pagsasabi po sa atin dito. Kung ikinahihiya natin ang ating Diyos Anak, ay ikakahiya din po tayo ng ating Diyos Ama, no? Dito po sa ating pong topic ngayon ay ating tatalakayin ang pagiging isang disciple ng ating Panginoon ay isang napakamahal na bagay because it requires denial of self. It demands bearing hardship. Siyempre matinding kahirapan ang ating dadanasin bilang mga mananampalataya, and it involves following Jesus despite the cost. No? Kahit na anong paraan ay kung nais nating sumunod sa ating Panginoon at any cost, we will follow Him. And following Jesus may be embarrassing po for some. Siyempre, marami ngayon ang nakakasama natin sa ating kapaligiran na adulterous and sinful world where other people will often ridicule yung ating pananalig sa ating Panginoon, and they will try to weaken our resolve to follow Jesus, no? Yet Jesus warns why we should not be ashamed of Him. Marami pong mga kadahilanan kung bakit hindi dapat tayo be ashamed of our Lord Jesus Christ. Why? Number one, let us consider who He is. He is sabi nga ni John the Baptist, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Si Nicodemus naman, ang turing niya kay Jesus, isang teacher that comes from God. So, si Peter naman, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. At si Tomas naman, sabi niya, my Lord and my God. At si Paul, Apostle Paul, sabi niya, the blessed and only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. Si John naman, yung John the Beloved, sabi niya, the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler over the kings of the earth. So yan po yung pagkakilala nila sa ating Panginoong Jesus. And considering who He is the Lord. Sabi, dineclare ng mga disciples niya that He is the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Yan. Siya ay Diyos. Yun po ang pagkakilala nila. And Jesus Christ Himself, He professed Himself that He is the bread of life, the light of the world. Sabi niya, I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. No? So, yan po. He Himself declared that He is God.
Okay? Kaya hindi po dapat natin ikahiya ang ating pong Panginoong Jesus. And syempre, pangalawa, let us also consider what others have said. Katulad ni H.G. Wells. Ang sabi ni H.G. Wells, I am an historian. I am not a believer, but I must confess as a historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ is easily the most dominant figure in all history. Ayan po ang sabi po nila. Si Henry G. Boss naman, siya ang author ng Our Daily Bread. He summed it up nicely. Una, si Socrates taught for 40 years, Plato for 50 years, and Aristotle for 40 years, and Jesus for only 3 years. Yet the influence of Christ's 3-year ministry infinitely transcends the impact left by the combined 130 years of teaching from these men who were among the greatest philosophers of all antiquity. Si Jesus, hindi siya nagpaint ng mga pictures, yet some of the finest paintings of Raphael, Michelangelo, and Leonardo da Vinci received their inspiration from him. And Jesus wrote no poetry, but Dante, Milton, and scores of the world's greatest poets were inspired by him. So, yan po yung sabi po ng mga ibang tao na nakakilala sa ating Panginoong Jesus, ano? Jesus composed no music. Still, Haydn, Handel, Beethoven, Bach, and Mendelssohn reached their highest perfection of melody in the hymn, symphonies, and oratories they composed in his praise. So Jesus is the most famous person who ever lived. So paano dapat natin ikahiya ang taong ito when he is the most famous person who ever lived on earth? We have no reason to be ashamed of Jesus. But it is not only Jesus himself, but his words. No? So do not be ashamed of Jesus and of his words. Why we should not be ashamed of his words? Consider that many are ashamed. Marami pong mga tao ngayon ay nahihiya na ihayag ang ating Panginoong Jesus. Nahihiya na ibahagi siya sa mga tao. Pero ano ba talaga ang ating Panginoong Jesus? Marami po siyang mga sinabi sa atin na hindi natin dapat ikahiya, katulad halimbawa doon sa Matthew 10:28. Jesus taught and warned about hell doon sa Matthew 10:28. No? Also in Matthew 13:41. And secondly, he taught he is the only way to salvation in John 14:6. And that he said also in Matthew 7:13-14, no? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang gumagawa ng aking kalooban ng aking Ama na nasa langit. So he also taught that one must believe and be baptized to be saved in Mark 16:15-16. And he also taught that there is only one ground for divorce and remarriage in Matthew 19:9. So, let us consider also the power of his words. Kung talagang nagsabi ang Panginoon, nagturo, marami siyang itinuro sa atin, and saksihan din natin yung kanyang mga salita. Ang kanyang salita ay talagang tunay at makapangyarihan. They are the words of God, yung kanyang salita. They are spirit and they are life. And they are words of eternal life. Also, his words are
the words by which mankind will be judged. And they are the words by which we enjoy fellowship with God. And they are words which, when obeyed, lead to answered prayer. They are words which give peace in a troubled world. So ano pa ang hahanapin natin? At bakit kailangan nating ikahiya? Samantalang ang kanyang salita ay makapangyarihan, totoo, tunay, genuine. So mga kapatid, kung talagang ika-consider natin at uunawain natin, we have no reason to be ashamed of Jesus and His words. Sapagkat si Jesus, who He is, what He has done, what He is doing, what He will do one day, nakalagay lahat yan sa kanyang salita. Nakalagay yan sa Biblia. At dapat natin po itong paniwalaan. At hindi dapat po natin ikahiya ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi dapat natin ikahiya ang kanyang mga salita. For what they are, for what they mean, for what they can accomplish in our lives. No? So when Jesus returns to raise the dead and judge the world, no? Kung ikahiya natin ang ating Panginoong Hesus, He will also be ashamed of us. Sabi nga ng binasa natin kanina, ulitin ko po, kapag ikinahihiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. So mga kapatid, so if we live for Him and follow His words, He will glorify us. No? Kaya mga kapatid, there is no reason why we should be ashamed of the Lord Jesus Christ and of His words. Kaya tayo na mga kapatid, let us share the gospel of Christ. Wag po natin ikahiya ang salita ng Diyos, sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, sapagkat ito yung paraan o para sa ikaliligtas ng mga tao. So ayan po mga kapatid, ito lamang po ang aking maibabahagi po sa inyo. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. O Diyos, salamat po Panginoon sa maikling bahagi ng iyong salita na amin pong tinalakay. At naway bigyan mo po kami Panginoon ng patuloy na pagbubulay-bulay at maunawaan po namin itong salita mo na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. May you bless us all. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po.